Magandang araw sa iyo, kapatid. Sa sandaling ito, inaanyayahan kitang tumigil muna at ialay sa Diyos ang iyong mga iniisip. Hayaan mong siya ang magbigay ng kapayapaan sa iyong puso. Hindi ka napadpad dito nang walang dahilan. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan at naririnig niya ang bawat panalangin mo. Sa oras na ito, kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Inaaliw niya ang iyong damdamin, pinapalakas ang iyong loob, at inaalis ang bigat na matagal mo nang pasan. Kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka, nais ipaalala ng Diyos na kasama mo siya sa bawat hakbang. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang mensaheng ito ay may dalang pag-asa at bagong lakas mula sa Diyos. Hindi ito aksidente, ito ay paanyaya ng Diyos upang ipaalala sa iyo na hindi kanya pinababayaan at may mabuting plano siya para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, ipasa mo ito sa iba. Mag-iwan ka ng komento bilang pasasalamat sa Diyos at bilang patutuo ng iyong pananampalataya. Ngayon, buong puso tayong lumapit sa Diyos at sabay-sabay na manalangin. Amang mapagmahal, habang nagsisimula ako ngayon, dinadala ko sa iyong harapan ang isang pusong naglalakad sa pananampalataya at pag-asa para sa isang araw na puno ng iyong presensya. Alam ko, Panginoon, na sa bawat umaga ay may panibagong pagkakataon upang mas kilalanin ka, mas sumandal sa iyo, at mas maranasan ang kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa gitna ng takbo ng buhay, sa gitna ng mga hamon, alalahanin man ang kahapon o harapin ang hindi tiyak na bukas, nananatili kang tapat. Ngunit ngayong araw, Ama, ang nais ko ay hindi lamang mabuhay at makalampas. Ang nais ko ay maging malapit sa iyo, maging kalmado sa iyo, at mailatag sa iyo ang lahat ng nasa puso ko. Sa dami ng ingay ng mundo, sa bigat ng responsibilidad, at sa mga bagay na minsan ay nagpapagulo sa isipan, ikaw ang kapayapaan na hindi kayang tapatan ng anumang bagay dito sa lupa. Kaya naman lumalapit ako ngayon na may kababang loob at may malalim na pagkauhaw sa iyo. Nais kong pumasok sa araw na ito na dala ang katahimikang nagmumula sa iyong presensya, ang katiyakang ikaw ang pumapatnubay, at ang kapanatagang kahit anuman ang mangyari, hindi mo ako pababayaan. Panginoon, buksan mo ang puso ko, pahintulutan mong marinig ko ang iyong tinig at maramdaman ang iyong pagyakap. Ihanda mo ako para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa iyo habang nagpapatuloy ako sa panalangin ito. Maaari mo ring i-comment ang iyong hiling para sa iyong sarili, tahanan o pamilya sa comments. Huwag din kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notifications para updated ka palagi sa mga panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, habang lumalapit ako sa iyo ngayon, hinahangad ko ang isang mas malalim, mas tahimik at mas tapat na pakikipagtagpo sa iyong presensya. Sa katahimikan ng sandaling ito, hinihiling ko na hawakan mo ang puso ko at pakalmahin ang bawat bahagi ng aking kaluluwa. Ikaw ang tanging Diyos na nakakakita sa lahat ng iniingatan kong takot, iniiyakan kong sakit, at inaalala kong mga pangamba. Wala sa mga ito ang lingid sa iyo, at wala ring masyadong mabigat para sa iyong mga kamay. Kaya ngayon, Ama, ibinubuhos ko sa iyo ang buong laman ng aking puso. Panginoon, sa bawat tibok ng aking dibdib ay dala ko ang pagnanais na matuto muling magtiwala ng walang alinlangan, sumandal ng walang pagdududa, at magmahal ng hindi natitinag ng mga sugat o pagkabigo. Nais kong tumugon sa iyo ng buong puso, buong isipan at buong kaluluwa. Ngunit amin ko, Ama, minsan napapagod ako. Minsan nahihirapan akong makita ang liwanag sa gitna ng mga pangamba. Minsan, hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Kaya ngayon, humihingi ako ng lakas na hindi nanggagaling sa akin, kundi sa iyo lamang.
Ilang beses na bang sumapit ang mga araw na hindi ko kayang unawain ang nangyayari sa paligid ko? Ilang ulit ko nang naranasan ang magtanong kung bakit tila mas mabigat ang pasan ko kaysa sa dati. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman nabago ang katotohanang ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, hindi lumalayo at hindi nagsasawa sa akin. Kaya ngayon, Ama, inuulit kong muli ang aking pagtitiwala sa iyo. Kahit hindi ko alam ang lahat ng sagot, alam kong hawak mo ang bawat detalye ng aking buhay. Panginoon, tagpuin mo ako sa puntong ito ng aking pagod. Tagpuin mo ako sa puntong ito ng aking paghahanap. Kung mayroon mang anumang pumipigil sa akin na maranasan ang iyong kapayapaan, hinihiling kong alisin mo ito. Palayain mo ako mula sa bigat ng mga alalahaning hindi ko dapat bitbitin. Palayain mo ako mula sa takot na araw-araw ay pilit kumakaway upang kunin ang aking pananampalataya. Palayain mo ako mula sa mga isipang hindi galing sa iyo, mga salitang minsan ay bumabalot sa aking isipan at nagpaparamdam na ako ay kulang, mahina o hindi sapat. Ama, tinatanggap ko ngayon ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Kapayapaang hindi umaasa sa sitwasyon, hindi nasisira ng problema at hindi naglalaho kahit maraming bagyo. Kapayapaang nagmumula sa puso mong mapagmahal, kapayapaang nakaugnay sa mga pangakong hindi kailanman napapako. Nangako ka na ikaw ang aking kalasag. Panginoon, maging kalasag mo ako sa bawat negatibong salita na maaaring dumaan sa isip ko. Nangako ka na ikaw ang aking ilaw. Ilawan mo ang mga landas na malabo sa aking paningin. Nangako ka na ikaw ang aking kublihan. Palibutan mo ako ng kapayapaan na hindi mahipo ng kaguluhan sa mundo. Nangako ka na ikaw ang aking lakas. Itayo mo ako sa tuwing ako ay nadarapa. Panginoon, tinatanggap ko ang lahat ng ito dahil alam kong ang iyong salita ay buhay, tapat at hindi nagbabago. Ama, habang patuloy akong nakikipag-usap sa iyo ngayon, hinihiling ko na linisin mo ang aking puso. Kung may mga bahagi sa loob ko na puno pa ng sakit o sama ng loob, hinahayaan kong hawakan mo ang mga ito. Hilumin mo ako, Panginoon. Pahintulutan mong ang kapayapaan mo ang pumalit sa anumang pait na unti-unting kumakain sa aking kalooban. Ayokong mabuhay na may dalang hinanakit. Ayokong mamuhay na may bigat ng nakaraan. Nais kong maging malaya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong presensya. Panginoon, turuan mo akong maging mapagpasalamat. Sa dami ng nangyayari sa mundo, minsan nakakaligtaan kong makita ang mga munting biyayang ipinagkakaloob mo bawat araw. Turuan mo akong magpasalamat sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong mabuhay, sa bawat paalala ng iyong pag-ibig. Turuan mo akong mabuhay hindi ayon sa takot, kundi ayon sa pananampalataya. Hinihiling ko rin, Ama, na maging daluyan ako ng kapayapaan sa mga taong makakasalamuha ko ngayon. Huwag mong hayaang ang bibig ko ay maging instrumento ng galit. Huwag mong hayaang ang dila ko ay magbitaw ng salitang nakakasakit, nakakasira o nagpapabigat sa ibang tao. Baguhin mo ang puso ko upang maging mahinahon ang aking pananalita, puno ng biyaya ang aking tugon, at may pag-unawa ang aking pakikitungo. Hayaan mo, Panginoon, na ang kapayapaang ibinuhos mo sa akin ay umagos din sa bawat taong lalapit at dadaan sa aking buhay. Kung may mga pagsubok na darating ngayon, Ama, bigyan mo ako ng tapang. Kung may mga desisyon akong haharapin, bigyan mo ako ng karunungan. Kung may sitwasyon akong hindi inaasahan, bigyan mo ako ng tibay ng loob at isang pusong handang magtiwala. Kahit may kabiguan, kahit may pagkakamali, kahit may mga sandaling hindi ko alam ang gagawin, hayaan mong hindi ko makalimutang. Ikaw ang kasama ko, hindi ako nag-iisa. Hindi ko kailangang tiisin ng mag-isa ang anumang unos. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking pamilya.
Ipagkaloob mo sa kanila ang kapayapaan, proteksyon at kagalakan. Palibutan mo sila ng iyong pag-ibig. Iligtas mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalakasan sa kanilang katawan at isipan. Nawai maranasan nila ang pagyakap mo sa bawat sandali ng araw. Nawai ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, hindi ng tensyon, lugar ng pagmamahal, hindi ng galit, lugar ng pag-asa, hindi ng takot. At para sa aking sarili, Ama, hinihiling kong patuloy mong buuin ang bawat sirang bahagi ng aking puso. Kung minsan nararamdaman kong parang may mga puwang sa loob ko, mga puwang na dulot ng pagod, pagkabigo, o mga panahong ako ay hindi nakinig sa iyo. Ngunit salamat, Panginoon, dahil ang puso mo ay laging handang tumanggap, magpatawad at magbigay ng panibagong simula. Hayaan mong maranasan ko ang kagandahan ng panibagong pagkakataon na galing sa iyo. Panginoon, dalangin ko rin na palalimin mo pa ang pananampalataya ko. Ayokong maging mababaw ang relasyon ko sa iyo. Nais kong lumago. Nais kong mas maging sensitibo sa iyong tinig. Nais kong mas maunawaan ang iyong kalooban. Nais kong mas maging matatag upang kapag dumating ang mga unos sa buhay, hindi ako matinag dahil alam kong ikaw ang pundasyon ko. Ikaw ang aking bato, ang aking kanlungan at ang aking ilaw. Kung may mga lugar sa puso ko na sarado pa sa iyo, buksan mo ito. Kung may mga takot akong kumakapit pa, putulin mo ang kapit nito. Kung may mga pagsuko na kailangan kong gawin, tulungan mo akong bitawan ang lahat ng may buong pagtitiwala na ikaw ang bahalang gumabay sa aking mga hakbang. Ama, hinihiling ko rin na balutin mo ang aking isipan ng kapayapaan. Ilayo mo ako sa labis na pag-aalala. Ilayo mo ako sa mga negatibong isipang hindi nagmumula sa iyo. Ilayo mo ako sa sobrang pag-iisip na nagdudulot ng pagkalito at pagod. Punuin mo ang aking isipan ng mga pangakong nagkukumpirma ng iyong kabutihan. Paalalahanan mo ako na hindi ko kailangan panghanapin ang kapayapaang ito sa mundo dahil ikaw mismo ang bukal nito. Panginoon, habang nagpapatuloy ako sa panalangin ito, hinihiling ko na ang bawat salitang binibigkas ko ay maging insenso na umaangat sa iyo, isang alay ng aking puso na may pagnanais na mas mapalapit sa iyo. Hayaan mong sa bawat sandali na lumilipas ay mas maramdaman ko ang presensya mo na bumabalot sa akin, nagbibigay kalma, nagbibigay ginhawa, at nagbibigay ng katiyakang hindi ko kailangang matakot. Ama, tinatanggap ko ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Pinipili kong magtiwala, pinipili kong sumandal, pinipili kong huminga ng maluwag dahil alam kong hawak mo ang lahat. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, Panginoon, manatili ka sa aking tabi. I-comment mo, ang Panginoon ang aking kapayapaan, kung naniniwala kang siya ang kanlungang hindi nagbabago. Panginoon, habang ipinagpapatuloy ko ang pakikipag-usap sa iyo, hinahayaan kong mas lalong lumalim ang katahimikan ng aking puso. Nais kong marinig ka, maramdaman ka, at maranasan ka sa paraang hindi nalilimitahan ng aking sariling kakayahan o pangunawa. Sa paglapit ko sa iyo, Ama, ibinibigay ko ang lahat ng bigat ng aking damdamin. Lahat ng pagdududa, lahat ng pagod, lahat ng agam-agam na hindi ko maipaliwanag, lahat ng takot na unti-unti kong binibitawan ngayon sa iyong mga kamay. Panginoon, alam ko na hindi natatapos ang laban kapag nagising ako. Alam kong may mga pagsubok na maaaring dumating, mga salitang maaaring makasakit, mga pangyayaring maaaring makayanig sa aking katahimikan. Ngunit ngayong kasama kita, Ama, hindi ko gustong harapin ang alinman sa mga ito ng ako lamang. Nais kong sa bawat hakbang ko, sa bawat paghinga ko ay nariyan ka. Nais kong maramdaman ang kapayapaan mo na nagbibigay tatag, na nagpapalakas, na nagpapatahimik sa puso kong minsan ay natatakot harapin ang hindi sigurado. Panginoon,
Hinihiling ko ngayon na palitan mo ng kapayapaan ang anumang kaba na nasa loob ko. Pahintulutan mong ang kapayapaan mo ang maging pundasyon ng lahat ng iniisip ko at mararamdaman ko. Ayokong mabuhay na parang palagi akong naghahabol ng kontrol. Ayokong mabuhay na nag-aalala sa mga bagay na hindi ko hawak. Itinuturing kong pribilehiyo ang mga sandaling tulad nito, kung kailan maaari kong bitawan ang lahat at sumandal lamang sa iyo nang may buong pagtitiwala na ikaw ang bahalang kumilos. Ama, may mga araw na nararamdaman kong hindi ako sapat. May mga sandaling parang hindi ko alam ang aking lugar, kung saan dapat pumunta o kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit ngayon, habang nakatingin ako sa iyo, napapaalala sa akin na hindi kailanman nakasalalay sa aking kakayahan ang aking halaga. Hindi kailanman nakabase sa aking nagagawa ang aking pagiging mahalaga. Mahal mo ako hindi dahil sa kung ano ako, kundi dahil sa kung sino ka Diyos na mapagmahal, tapat at hindi nagbabago. Kaya ngayong sandaling ito, Ama, tinatanggap ko ang kapayapaan na nanggagaling sa katotohanang hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko upang mahalin mo ako. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, lahat ng plano ko ngayon. Minsan napakadali para sa akin na magmadali, na magplano ng hindi ka kinokonsulta, na tumakbo ng hindi ka hinihintay. Ngayon, humihinto ako at sinasabi ko, Ama, manguna ka. Huwag mong hayaang mauna ako sa pagkilos kaysa sa pagtitiwala. Huwag mo ring hayaan na ang kagustuhan ko ang manggibabaw kaysa sa kalooban mo. Kung ano ang hindi para sa akin, alisin mo. Kung ano ang makakasama sa akin, ilayo mo. Kung ano ang magpapalapit sa akin sa iyo, iyon ang ipahintulot mo. Panginoon, hinihiling ko rin na gabayan mo ang aking isipan. Ang dami-daming bagay na pwedeng pumasok sa aking utak, pangamba, negatibong saloobin, labis na pag-iisip, masasamang alaala at mga boses na nagsasabing hindi ko kakayanin. Ngunit ngayon, Ama, inaalay ko ang aking isipan sa iyo. Linisin mo ito ng kapayapaan. Punuin mo ito ng mga pangakong nagpapatunay ng iyong katapatan. Paalalahanan mo ako na hindi ko kailangang hayaang ang takot ang manguna sa aking mga desisyon. Ang nais ko ay ikaw ang pinagmumulan ng bawat pasya na gagawin ko. At kung sakali mang may mga taong makatagpo ko ngayon na mahirap mahalin, mahirap intindihin o mahirap kausapin, turuan mo akong lumapit sa kanila ng may biyaya. Turuan mo akong maging mapagpasensya. Turuan mo akong mahalin sila tulad ng pagmamahal mo sa akin, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ipinakita mo sa akin kung paano magmahal ng walang kondisyon. Hayaan mong maging daluyan ako ng kapayapaan sa mga sitwasyong puno ng tensyon. Hayaan mong ang presensya mo ang kumilos sa pamamagitan ng aking mga salita at kilos. Ama, naririto rin ang mga pangarap ko. Ang ilan sa mga ito ay matagal ko nang inaasam. Ang ilan ay bago. Ang ilan ay hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpatuloy o bitawan. Nais kong ilatag ang lahat ng ito sa iyong presensya. Kung ang pangarap ay galing sa iyo, buksan mo ang pinto. Kung hindi ito para sa akin, isara mo ito nang may kapayapaang magpapakita na may mas mabuti kang nakahanda. Ipagkatiwala ko nawa ang lahat ng pangarap ko sa iyo nang hindi nagmamadali, hindi natatakot, hindi nag-aalinlangan. Panginoon, nais ko ring ipanalangin ang lahat ng bahagi ng araw ko. Kung may mga lakad ako, samahan mo ako. Kung may mga usapan akong kailangan harapin, gabayan mo ako. Kung may mga trabahong kailangan kong tapusin, bigyan mo ako ng karunungan at disiplina. Kung may mga taong kailangan kong tulungan o pagpasensyahan, bigyan mo ako ng kalmadong puso at mahabang pangunawa. Sa bawat lugar na pupuntahan ko, Panginoon, unahan mo ako. Sa bawat hakbang ko, bantayan mo ako. Sa bawat salita na bibitawan ko, ikaw ang maging pinagmulan.
Ama, nais kong marinig ka ng malinaw. Sa gitna ng ingay ng mundo, sa dami ng kaguluhan, sa dami ng bagay na pilit nagnanakaw ng aking kapayapaan, turuan mo akong tumingin lamang sa iyo. Turuan mo akong manatiling nakapako ang aking mga mata sa iyong kabutihan. Turuan mo akong alalahanin ang katotohanan at hindi ang takot. Panginoon, ramdam kong sa paglapit ko sa iyo ngayon ay may ginagawa kang bago sa loob ko. May kapayapaang unti-unting bumabalot sa akin. May katiyakan kang ibinubulong sa aking puso. May pag-asang muling nabubuhay sa aking kalooban. Sa lahat ng ito, Ama, patuloy kong hinihiling na manatili ka sa aking tabi habang nagpapatuloy ang panalangin at ang araw na ito. I-comment, ang Panginoon ang aking gabay. Kung naniniwala kang siya ang nagbubukas ng pintuan na inilaan niya para sa iyo. Panginoon, habang nagpapatuloy ako sa panalangin ito, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti mong pinapakalma ang bawat takot sa puso ko. Parang dahan-dahan mong hinihila palayo ang bawat bigat na matagal ko nang pasan at sa halip ay inilalagay mo ang isang kapayapaang hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam na ramdam ng aking kaluluwa. Salamat, Ama, dahil sa mga sandaling tulad nito na pagtatanto kong hindi ko kailanman kailangan pagdaanan ang anuman ng mag-isa. Nasaan man ako, anuman ang pinagdaraanan ko, nariyan ka, lagi handang yakapin ako at ipaalalang ligtas ako sa iyong mga kamay. Ama, hinahayaan kong buksan mo ang mga bahagi ng aking puso na minsan ay ayaw kong galawin. May mga sugat na tinakpan ko na lamang, may mga alaala na pilit kong nililibing, may mga bagay na nagdulot ng sakit pero tinahimik ko na lamang dahil ayokong maalala. Ngunit sa presensya mo, hindi ko kailangang magtago. Sa presensya mo, ligtas akong maging totoo. Kaya ngayon, Panginoon, kung may mga sugat pa sa puso ko na kailangang hilumin, hinihiling kong hawakan mo sila. Hilumin mo hindi lamang ang sakit, kundi pati ang ugat ng aking takot, ang mga bahagi ng aking buhay na naging dahilan kung bakit minsan nahihirapan akong magtiwala o magmahal. Panginoon, nais kong lumakad sa araw na ito na walang anumang nakabigkis sa akin. Kung may mga tao akong hindi pa napapatawad, turuan mo akong magpatawad ng may tunay na kalayaan. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya mula sa pait. Kung ako naman ang nakasakit, bigyan mo ako ng kababang loob upang humingi ng tawad at ng tapang upang itama ang dapat itama. Ibalik mo ang kapayapaang nilamon ng sama ng loob at palitan mo ito ng katahimikang nagmumula sa paglayang ikaw lamang ang kayang magbigay. Ama, ipinagkakatiwala ko rin sa iyo ang aking bukas. Sa totoo lang, Panginoon, may mga pagkakataong natatakot ako sa hinaharap. May mga tanong akong hindi masagot. Ano ang mangyayari? Ano ang kaya kong gawin? Ano ang hindi ko kakayanin? Ngunit sa pagsandal ko sa iyo, napapaalalahanan akong hindi ko kailangang malaman ang lahat dahil hawak mo ang lahat. Hindi ko kailangang intindihin ang bawat detalye dahil ikaw ang Diyos ng bawat detalye. Hindi ko kailangang pangunahan ang takbo ng buhay ko dahil ikaw ang lumikha sa akin at ikaw ang nakakaalam kung ano ang pinakamainam para sa akin. Sa bawat paghinga ko ngayon, Ama, hinihiling kong punuin mo ng kapayapaan ang aking isipan. Kung may mga alalahaning patuloy na pumapasok, pakalmahin mo sila. Kung may kabalisaan, baguhin mo ito ng katiyakan. Kung may takot, palitan mo ito ng pananampalataya. Bigyan mo ako ng puso na marunong magtiwala ng hindi nanginginig, isipang marunong magpahinga ng hindi gumuguho at espiritong matatag kahit may mga pagsubok na hindi ko inaasahan. Panginoon, ibinibigay ko rin sa iyo ang aking mga responsibilidad. Sa trabaho, sa pamilya, sa mga tungkulin na kailangan kong gampanan at sa bawat papel na ginagampanan ko araw-araw.
Minsan pakiramdam ko parang napakaraming nakaasa sa akin at parang napakaraming bagay na kailangan kong gawin. Pero ngayon, pinaaalalahanan mo ako na hindi ko dapat akuin ang lahat ng mag-isa. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking karunungan. Ikaw ang nagbibigay ng kakayahang matapos ang mga bagay na hindi ko kayang tapusin sa sarili kong lakas. Kaya ngayon, Ama, hinihiling kong samahan mo ako sa bawat gawain ko. Bigyan mo ako ng isipang mahinahon at pusong hindi nauubusan ng pasensya. Kung may mga taong makakabigat sa akin ngayon, turuan mo akong maging maunawain. Kung may mga taong magbibigay ng kagalakan, turuan mo akong maging mapagpasalamat. Kung may mga taong nahihirapan at nangangailangan ng tulong, turuan mo akong mag-abot ng pag-ibig. Kung may mga taong kasing bigat ko rin ang pinagdaraanan, turuan mo akong maging tagapagdala ng pag-asa. Panginoon, nais ko na ang buhay ko ay maging daluyan ng kapayapaan mo. Ama, naririto rin ang aking katawan. Alam mo kung kailan ako napapagod, kailan ako humihina, kailan ako nakakalimutang alagaan ang aking sarili. Hinihiling ko ngayon na balutin mo ako ng lakas na galing sa iyo. Kung may mga bahagi ng aking katawan na may sakit, hipuin mo at pagalingin. Kung ako ay nauubusan ng sigla, punuin mo ako ng panibagong lakas. Kung may tensyon o stress na unti-unting kumakapit, palitan mo ito ng kapayapaan na nagpapaluwag sa aking paghinga at nagpapatahimik sa aking kaluluwa. Panginoon, tinataas ko rin sa iyo ang aking emosyon. Minsan, mabilis akong maapektuhan, mabilis akong mag-alala, mabilis akong panghinaan ng loob. Pero ngayon, hinahayaan ko ang presensya mo ang magsilbing balanse sa bawat damdaming dumadaloy sa akin. Naway hindi ang emosyon ko ang magdikta ng araw ko. Naway hindi ang nararamdaman ko ang magtakda ng aking pananaw. Naway, ikaw ang maging pundasyon ng aking reaksyon, aking salita, aking paggalaw at aking desisyon. Ama, salamat dahil habang ipinagpapatuloy ko ang paglapit sa iyo, may nararamdaman akong bagong pag-asa na unti-unting umuusbong sa aking kalooban. Parang unti-unti mong ibinabalik ang liwanag na minsang nagdilim. Parang nagbubukas ang puso ko sa panibagong pagkakataon upang maranasan ang kabutihan mo sa mas sariwa at mas personal na paraan. Sa bawat segundo na lumilipas, mas nararamdaman kong minamahal mo ako, hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil iyon ang kalikasan mo ang magmahal ng sagad, magmahal ng tapat, magmahal ng walang hanggan. Kaya ngayon, Ama, ipinagpapatuloy ko ang panalangin ito ng may panibagong lakas at panibagong sigla sa puso. Nais ko pang manatili sa presensya mo habang patuloy kang kumikilos sa aking kaluluwa. I-comment, ang Panginoon ang aking lakas kung naniniwala kang siya ang nagpapalakas sa iyo sa oras ng panghihina. Panginoon, habang nananatili ako sa iyong presensya, lalo kong nararamdaman ang katahimikang bumabalot sa buong pagkatao ko. Parang hangin na banayad ngunit napakalalim ng paghipo at sa bawat sandaling dumaraan, nadarama kong may ginagawa kang. Hindi ko man nakikita, pero malinaw kong naiintindihan sa aking puso. Salamat, Ama, dahil sa bawat paglapit ko sa iyo, hindi mo ako tinatanggihan. Sa halip, mas lalo mo akong hinihila papalapit. Mas lalo mo akong pinalalakas, mas lalo mo akong binubuksan sa kapayapaang higit pa sa anumang kayang ibigay ng mundo. Panginoon, ngayon, nais kong ilagay sa iyong kamay ang mga salitang hindi ko masabi kahit kanino. Ang mga tanong na bihira kong banggitin, ang mga pangarap na minsan ay nahihiya akong ipaalam, at ang mga takot na hindi ko mailahad dahil baka hindi maintindihan ng iba. Ngunit ikaw, Ama, naiintindihan mo ako. Alam mo ang bawat himutok ng aking puso, ang bawat pagtaghoy ng aking kaluluwa, at ang bawat piraso ng aking katauhan na kailangan mong hawakan. Kaya ngayon, narito ako.
hindi nagtago, hindi nagalinlangan, at buong pusong inihahayag ang lahat sa iyo. Panginoon, kung minsan napapaisip ako kung bakit may mga bagay sa buhay ko na tila paulit-ulit. Parang may mga aral na hindi agad natatapos. May mga laban na hindi agad nauuwi sa tagumpay at may mga pagsubok na kahit gusto ko nang matapos, hindi pa rin humuhupa. Pero habang nananalangin ako ngayon, napapaalalahanan akong hindi ko kailangang intindihin ang bilis o bagal ng mga pangyayari. Ang mahalaga ay kasama kita. Ang mahalaga ay natututo ako habang lumalakad. Ang mahalaga ay lumalalim ang pananampalataya ko kahit hindi ko nakikita ang kabuuang larawan. Panginoon, salamat dahil kahit hindi ko maintindihan ang lahat, hawak mo ang bawat detalye. Ama, gusto kong ialay sa iyo ang lahat ng pagkabigo ko, lahat ng pagkakamali ko, lahat ng pagkakataong nadapa ako at napanghina kahit ang mga sandaling nagkulang ako sa pananampalataya. Inaamin ko, Panginoon, hindi ako perpekto. Marami akong kahinaan at pagkukulang, ngunit hindi mo kailanman ginawang batayan ang aking kabiguan para hadlangan ang pagmamahal mo sa akin. Kaya ngayon, tinatanggap ko ang kapatawaran mo. Hayaan mong hugasan ng awa mo ang anumang bahid ng hiya, takot at pagkabahala. Hayaan mong ang biyaya mo ang maging bagong simula sa aking puso. Panginoon, tulungan mo akong maging mas sensitibo sa iyong tinig. Sa dami ng ingay sa paligid, minsan hindi ko marinig kung ano ang nais mong iparating. Kaya ngayon, hinihiling kong linawin mo ang bawat mensahe mo. Kung lumilihis ako sa landas, tawagin mo ako pabalik. Kung huminto ako sa takot, itulak mo ako sa pananampalataya. Kung nalilito ako, gabayan mo ako sa kaliwanagan. Kung nanghihina ako, muli mo akong buhatin, nang walang pagdududa, nang may tiwala, nang may kapayapaang malalim, at hindi kayang agawin ng anumang unos. Ama, tinataas ko rin sa iyo ang mga taong mahal ko. Panginoon, kilala mo sila isa-isa. Kilala mo ang kanilang pangangailangan, kanilang pagod, kanilang mga lihim na dalangin, kanilang mga sugat na hindi nila masabi, at kanilang mga pangarap na patuloy nilang inaasam. Naway abutin mo sila ngayon, Panginoon. Yakapin mo sila. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ipaalala mo sa kanila na may Diyos na nagmamahal ng tapat at walang kondisyon. Ibuhos mo ang kapayapaan mo sa bawat tahanan na nangangailangan ng katahimikan, sa bawat puso na nangangailangan ng pag-asa, at sa bawat kaluluwang tila nakakubli sa dilim ng kanilang pinagdaraanan. Panginoon, hinihiling ko rin na patatagin mo ako sa aking araw-araw na landas. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa mga susunod na oras, ngunit nananalig ako na kasama kita. Naway hindi ako madaling matinag, naway hindi ako madaling panghinaan ng loob, naway maging matatag ako hindi dahil malakas ako, kundi dahil malakas ka sa buhay ko. Naway makita ng mga tao sa paligid ko na ang kapayapaang dala ko ay hindi galing sa akin, kundi nagmumula sa iyong presensya. Ama, kung may mga pintong kailangan pang buksan sa aking buhay, ikaw nawa ang magbukas. Kung may mga pintong dapat isara, ikaw nawa ang magsara. Kung may mga pinto na tila hindi ko maunawaan, mga pagkakataong parang hindi gumagalaw ang buhay ko kahit nananalangin ako. Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaang maghintay. Alam kong kahit walang nakikitang pagbabago, may ginagawa ka sa likod ng lahat ng hindi ko nakikita. At kapag dumating ang tamang oras, alam kong bubuksan mo ang pinto ng may biyaya, tamis at kaluwalhatian. Panginoon, inilalagay ko rin sa iyong kamay ang aking puso sa mga panahong mahina ito. Kung may mga araw na hindi ko alam kung paano ipagpatuloy ang laban, tulungan mo akong maalala na hindi ko kailangang bumangon ng mag-isa. Kapag ako ay umiiyak, hawakan mo ako. Kapag ako ay natatakot, iparamdam mo
na ikaw ang lakas ko. Kapag ako ay nalulungkot, punuin mo ako ng kabutihang hindi kayang ibigay ng mundo. Kapag may mga pagkakataong napapagod na ako, ipaalala mo na hindi ako tumatakbo ng walang direksyon. Ikaw ang nagtatakda ng aking landas. At Panginoon, habang lumalalim pa ang panalangin ito, lalo kong nararamdaman ang kapayapaang unti-unting bumabalot sa akin. Salamat, Ama, dahil kahit sa katahimikan, kahit sa paghinga, kahit sa pag-upo at pagsasarado ng aking mga mata, naririyan ka. Ang presensya mo ay hindi kailanman malayo. Ang pagmamahal mo ay hindi humihinto. Ang kabutihan mo ay hindi nawawala. Kaya Ama, patuloy akong mananatili sa iyong presensya habang ipinagpapatuloy ko ang panalangin ito. Dala ang puso kong handang tumanggap at magtiwala. I-comment ang Panginoon ang aking kanlungan kung naniniwala kang siya ang proteksyon mo sa bawat pagsubok. Panginoon, habang nagpapatuloy ako sa paglapit sa iyo, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti mong tinutunaw ang bawat takot na nakapulupot sa aking puso. Sa presensya mo, may kakaibang ginhawa na hindi ko natatagpuan kahit saan pa. May kapayapaang hindi kayang ipaliwanag at sa bawat paghinga ko ngayon, ramdam ko ang pag-agos nito, parang ilog na dahan-dahang humahaplos sa pinakamasakit na bahagi ng aking kaluluwa. Salamat, Ama, dahil hindi mo ako hinahayaan na maglakad ng walang direksyon. Salamat dahil sa bawat sandaling nagsusumamo ako sa iyo, mas lalo mong ipinaparamdam na hindi ako kailanman iniwan. Panginoon, sa araw-araw na buhay, ang daming bagay na maaaring magdulot ng pangamba. May mga balitang nakakatakot, may mga alalahaning dumadagdag sa isip, may mga responsibilidad na tila walang katapusan. Ngunit ngayong nasa presensya mo ako, napapawi ang lahat ng ito. Napapalitan sila ng katiyakang sa bawat sitwasyon, may Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa anumang kinatatakutan ko. Kaya ngayon, Ama, humihingi ako ng kapayapaang hindi nababahiran ng pag-aalala. Kapayapaang naninibasib sa anumang kaguluhan. Kapayapaang kumakalma sa aking damdamin at nag-aanyaya ng katahimikang mula lamang sa iyo. Ama, tinataas ko sa iyong trono ang aking mga iniisip. Minsan napakahirap pigilan ang pag-aalala, lalo na kapag may mga bagay akong gustong kontrolin pero hindi ko naman kayang hawakan. Minsan napakadaling mahulog sa bitag ng negatibong pag-iisip, ng takot na baka hindi ko kayanin, ng pagdududa na baka hindi mangyari ang inaasam ko. Ngunit ngayong kaharap kita, Panginoon, nais kong ilagay sa harapan mo ang bawat pag-aalinlangan. Linisin mo ang aking isipan, palitan mo ng liwanag ang anumang dilim, palitan mo ng pag-asa ang anumang takot, palitan mo ng katotohanan ang anumang kasinungalingang bumubulong na hindi ko kakayanin. Panginoon, gabayan mo ang aking puso. Sa dami ng emosyon na dumadaloy sa akin araw-araw, minsan hindi ko na alam kung alin ang dapat sundin. Minsan mas nauuna ang galit kaysa sa pag-unawa. Minsan mas nauuna ang frustration kaysa sa pasensya. Minsan mas nauuna ang lungkot kaysa sa pag-asa. Kaya ngayon, hinihiling ko na ikaw ang magtakda ng tibok ng aking puso. I-align mo ang aking damdamin sa katotohanan mo. Turuan mo akong maging mapagpasensya, maging mahinahon at maging puno ng pag-ibig. Turuan mo akong hindi agad mag-react kundi mag-reflect. Turuan mo akong piliing ang kapayapaan mo ang maging huling salita sa bawat emosyon na pinagdaraanan ko. Ama, inilalapit ko rin sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking buhay na hindi ko palubos na naibibigay sa iyo. Kung may mga sitwasyong pinipilit ko pang kontrolin, tinatanggal ko na ngayon ang aking mahigpit na pagkakahawak. Kung may mga pangarap na hindi ko alam kung dapat ko pa bang ipaglaban o bitawan, inilalapit ko ang mga ito sa iyo nang may buong pagtitiwala. Kung may mga bagay na bumabagabag sa akin, inaamin kong hindi ko kaya itong dalhin ng ako lang. Panginoon, kunin mo ang bawat bigat na hindi ko kayang pasanin.
Palitan mo ito ng kapayapaan na hindi nauubos, kapayapaang dumadaloy mula sa iyong kabutihan tuwing ako ay lumalapit sa iyo. Panginoon, nais kong ilapit sa iyo ang aking tahanan. Naway maging tahanan ito ng kapayapaan at hindi kaguluhan. Naway maging lugar ito ng pagmamahalan at hindi pag-aaway. Naway maging kanlungan ito ng pag-asa at hindi pagdududa. Punuin mo ang bawat sulok ng aming bahay ng kagalakan, ng kabutihan at ng katahimikan. Huwag mong hayaang makapasok ang anumang espiritu ng takot, pagkalito o pagkawatak-watak. Palibutan mo kami ng proteksiyon mo, Panginoon. Ipagkaloob mo na maging lugar kami ng pag-ibig at liwanag para sa isa't isa. Ama, idinadalangin ko rin ang mga mahal ko sa buhay. Kayo ang nakakakita ng kanilang mga pinagdadaanan, ang mga problemang hindi nila masabi, ang mga pangambang hindi nila maibulalas, ang mga luha nilang pinipiling itago. Panginoon, yakapin mo sila ngayon. Ipaalala mo sa kanila na mahal mo sila. Ipaalala mo na may Diyos silang maasahan. Ipaalala mo na hindi sila kailanman nag-iisa. Kung may pagod na dumadagok sa kanilang mga balikat, palakasin mo sila. Kung may mga sugat silang pilit tinatago, pagalingin mo sila. Kung may mga pangarap silang hindi pa naaabot, gabayan mo sila. Kung may mga pagkakamaling bumabagabag sa kanila, bigyan mo sila ng kapatawaran at bagong simula. Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, nais kong hilingin ang isa pang bagay, ang magkaroon ng pusong tunay na marunong magpahinga sa iyo. Maraming beses kong sinubukang dalhin ang lahat sa sarili kong lakas. Maraming beses kong sinubukang maging matatag kahit pagod na ako. Maraming beses kong sinubukang ngumiti kahit ang puso ko ay may mabigat na dalang hindi ko mailabas. Ngunit ngayon, sa harapan mo, tinatanggal ko ang anumang maskara. Hindi ko kailangan magpanggap sa iyo. Hindi ko kailangang maging malakas sa harapan mo dahil maaari akong maging totoo sa iyong presensya. Panginoon, turuan mo akong magpahinga sa iyo, magtiwala sa iyo at sumandal ng buo sa iyong lakas. Ama, salamat dahil habang nagpapatuloy ako sa panalangin ito, ramdam ko ang kapayapaang dahan-dahan mong ibinubuhos. Parang ulan na may kasamang lamyos. Bumabagsak ito sa bawat bahagi ko sa isip ko, sa puso ko, sa kaluluwa ko. Salamat dahil hindi ko kailangang maging perpekto para mahalin mo ako. Salamat dahil kahit may mga oras na nanghihina ako, hindi mo ako tinatabunan ng pagkondena. Sa halip, inalalayan mo ako, tinatakpan ng pag-ibig at binibigyan ng panibagong lakas. Kaya Panginoon, habang nananatili ako sa iyong presensya, hinihiling kong ihanda mo ako para sa mga susunod pang sandali ng panalangin ito. Nais kong manatiling bukas, handang tumanggap, handang magtiwala, handang sumunod sa iyo nang may kapayapaang hindi nagmamaliw. I-type ang sa Panginoon. Ako'y magkakaroon ng lakas ng loob kung pinaniniwalaan mo siyang hindi ka kailanman iiwan. Panginoon, sa pagpapatuloy ko ng panalangin ito, mas lalo kong nararamdaman ang paglalim ng aking paglapit sa iyo. Parang unti-unting nagiging malinaw ang lahat, hindi dahil sa nakikita ko ang kabuuang larawan ng buhay ko, kundi dahil nararamdaman kong mas lumalapit ako sa iyong puso. May katahimikan sa gitna ng presensya mo na hindi ko mapaliwanag, isang katahimikang nagdadala ng pag-asa, tibay at kapahingahan. Salamat Panginoon dahil sa bawat sandaling lumalapit ako sa iyo, may bagong lakas na ipinagkakaloob. Sa akin, hindi lakas na nanggagaling sa sarili ko, kundi lakas na galing sa iyo na hindi nauubos. Ama, nais kong ilapit muli sa iyo ang mga bagay na minsan ay bumabalik sa aking isipan kahit pilit ko nang ibinibigay sa iyo. Minsan may mga pangamba na bigla na lang sumusulpot, dala ng mga pangyayaring hindi ko kontrolado o minsan ay dala ng mga alaalang hindi pa tuluyang nakakawala sa aking sistema. Ngunit ngayon Panginoon, binibitawan ko muli ang lahat ng ito.
Alam kong hindi mo ako hinuhusgahan kapag bumabalik ang aking takot, ngunit patuloy mo akong inaanyayahan na ilapit ito sa iyo. Kaya Ama, eto na naman ako, nagpapakumbaba, muling sumusuko at muling nagpapalaya ng anumang bumabagabag sa aking puso. Panginoon, hinihiling ko ngayon na palawakin mo ang aking pananampalataya. Minsan nakikita ko lamang ang maliit na bahagi ng ginagawa mo at dahil dito, minsan nagdadalawang isip ako kung sasapat ba ang lakas ko. Pero alam ko, Panginoon, na hindi ko kailangang sumandal sa aking sariling kapasidad. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan kahit sa mga sitwasyong imposible sa mata ng tao. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng pinto na hindi kayang buksan ng sinuman. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng landas kahit parang wala ng pag-asa. Kaya ngayon, Ama, hinihiling ko na palitan mo ang anumang pagdududa ko ng pananampalatayang nagliliyab at hindi natitinag. Ama, nilalapit ko rin sa iyo ang aking mga pangarap. Hindi ko alam kung alin dito ang para sa akin, alin ang kailangan ko pang pagtrabahuhan at alin ang dapat ko nang bitawan. Pero alam ko, Panginoon, na higit mong nakikita ang kabuuan ng buhay ko. Kung ang pangarap ko ay makakasama sa plano mo, gabayan mo ako at bigyan mo ako ng lakas, disiplina at tapang upang ipagpatuloy ito. Ngunit kung ang pangarap ko ay maaaring makasama sa akin o maglayo sa akin sa iyo, Panginoon, tulungan mo akong bitawan ito ng may kapayapaan at hindi panghihinayang. Ituro mo sa akin ang landas na nais mo para sa akin at turuan mo akong maging mapagkumbabang sumunod. Panginoon, idinadalangin ko rin na baguhin mo ang aking puso sa mga aspeto ng buhay ko na kailangan pang mahubog. Kung may mga lugar pa sa puso ko na matigas, palambutin mo ito. Kung may mga lugar na puno pa ng takot, palitan mo ng tapang. Kung may mga lugar na may inggit, sama ng loob o pagkapuot, linisin mo ng iyong presensya. Hindi ko nais dalhin ang mga damdaming ito sa buhay ko. Nais kong maging dalisay ang puso ko, malinis ang hangarin at puno ng kapayapaan. Panginoon, tulungan mo akong maging taong patuloy na sumasalamin sa kabutihan mo. Ama, tinataas ko rin sa iyo ang paraan ko ng pag-iisip. Ayokong manatili sa mga lumang perspektibang bumibiyak sa aking kapayapaan. Ayokong manatiling nakakulong sa mga takot o maling paniniwala na nakasanayan ko. Sa halip, Panginoon, hinihiling kong ibahin mo ang aking pag-iisip ayon sa katotohanan mo, palitan mo ang mga salitang sinasabi ko sa sarili ko ng mga pangakong sinasabi mo sa akin. Palitan mo ang mga pag-aalinlangan ko ng paniniwalang ikaw ang may hawak ng lahat. Palitan mo ang mga negatibong iniisip ko ng pag-asa na galing sa presensya mo. Panginoon, nais ko ring ilapit sa iyong puso ang mga taong nagdulot sa akin ng kirot o sakit. Hindi ko hinihiling na ibalik ang mga sugat, ngunit hinihiling ko ang kapayapaang kayang magpatawad. Alam kong hindi madali ang magpatawad lalo na kung malalim ang pinagmulan ng sugat, ngunit alam ko ring hindi mo ako nilikha upang magkaroon ng pusong mabigat at puno ng pait. Kaya ngayon, Ama, hinihiling kong turuan mo akong magpatawad ng tunay. Bigyan mo ako ng kapayapaang handang magbitaw. Bigyan mo ako ng pusong handang magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad ang kabilang panig. Turuan mo akong palayain ang sarili ko mula sa mga alaala ng sakit na minsan ay nagiging hadlang sa aking pag-usad. Panginoon, tinataas ko rin ang lahat ng lugar na pinupuntahan ko, naway dalhin ko ang presensya mo saan man ako magpunta. Kung ako man ay nasa trabaho, tahanan o lugar na hindi ko kilala, gabayan mo ako at punuin mo ako ng kapayapaang hindi nababago ng kapaligiran. Naway makita ng mga tao sa paligid ko ang liwanag na nagmumula sa iyo. Naway maging malinaw na ako ay inaalalayan mo, iniingatan mo at ginagabayan mo. Panginoon, gawin mo akong instrumento ng kapayapaan mo.
Ama, naririto rin ang aking pagod. Ang pagod na hindi nakikita ng iba, ang pagod na hindi ko madalas sabihin, at ang pagod na minsan ay mas malalim pa kaysa sa pisikal na pagod. Panginoon, yakapin mo ako ngayon. Hipuin mo ang bawat hibla ng aking pagkatao at palitan mo ang pagod ng panibagong kalakasan galing sa iyo. Tulungan mo akong magpahinga ng tunay hindi lamang sa katawan, kundi sa puso at isipan ko. Turuan mo akong huminto, huminga at maramdaman na nasa presensya mo ako at sapat na iyon. Panginoon, salamat dahil sa bawat salita ng panalangin ito, parang lumalapit ako nang lumalapit sa iyo. Parang unti-unti mong inilalantad ang kabutihan mo sa bawat sulok ng aking puso. Salamat dahil hindi mo ako sinusukuan. Salamat dahil mas malawak ang pagmamahal mo kaysa sa aking pagkukulang. Salamat dahil kahit gaano kalalim ang aking pagod o kalungkutang nararamdaman, lagi mong ipinapaalala na may kapayapaan sa iyong presensya. Kaya Ama, habang nagpapatuloy ako sa panalangin ito, hinihiling ko na manatili ka sa gitna ng aking mga salita, sa gitna ng aking katahimikan at sa gitna ng aking puso. Panginoon, habang nagpapatuloy ako sa panalangin ito, mas lalo kong nararamdaman ang pagdaloy ng kapayapaan mong dahan-dahang bumabalot sa aking buong pagkatao. Parang inilalapat mo ang iyong kamay sa aking balikat at sinasabing wala akong dapat katakutan. Parang ibinubulong mo sa puso ko na hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan, at kahit hindi ko makita ang hinaharap, nakatitiyak ako na nasa mga kamay mo ang lahat. Salamat Ama sa katiyakang iyon. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ikaw ang kapayapaan ko. Sa gitna ng ingay, ikaw ang katahimikan ko. Sa gitna ng pag-aalinlangan, ikaw ang katiyakan ko. Panginoon, nais kong ilapit sa iyo ang lahat ng bagay na mahirap para sa akin tanggapin. May mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag. May mga oras na parang hindi ko maintindihan kung bakit tila hindi gumagalaw ang ilang bahagi ng buhay ko. May mga panalangin akong tila matagal nang nakabitin. May mga pangarap na parang malayo pa rin kahit ang tagal ko nang hinihintay. Ngunit ngayong nasa presensya mo ako, nararamdaman kong hindi mo hinahayaan ang anumang pangyayari na masayang. Lahat ay may dahilan. Lahat ay may panahon. Lahat ay dumadaan sa kamay mo bago ko maranasan. Kaya ngayon, Ama, tinatanggap ko ang kapayapaang galing sa paniniwalang ikaw ang may hawak ng oras at hindi mo kailanman huhulihin. Ako nang huli o ibibigay ng maaga ang anumang bagay na nakalaan para sa akin. Panginoon, tulungan mo akong maging mas mapagkumbaba sa paghihintay. Ang paghihintay, Panginoon, ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng pananampalataya. Pero alam ko ring sa gitna ng paghihintay, doon mo ako hinuhubog, doon mo ako pinalalakas, doon mo ako tinuturuan kung paano manampalataya nang hindi nakabase sa nakikita ko. Kaya ngayon, Ama, sa mga pangarap na hindi pa dumarating, sa mga panalangin na tila wala pang tugon, sa mga plano kong hindi ko pa masimulan, inaanyayahan, kita na kumilos ayon sa tamang oras mo. Turuan mo akong maghintay ng may tiwala. Turuan mo akong maghintay ng hindi nagrereklamo. Turuan mo akong maghintay ng may puso na nagpapasalamat kahit wala pang nakikitang resulta. Ama, inilalapit ko rin sa iyo ang aking kahinaan. Hindi ko gustong magpanggap na malakas ako sa lahat ng oras. Hindi ko gustong itago ang mga bahagi ng sarili ko na nahihirapan. Panginoon, tinatanggal ko ngayon ang anumang maskara na ginagamit ko para lang magmukhang matatag. Ikaw ang nakakaalam ng totoong ako. Ikaw ang nakakaalam kung kailan ako napapagod kahit hindi ko sinasabi sa iba. Ikaw ang nakakaalam kung kailan ako nasasaktan kahit pinipili kong manahimik. Ikaw ang nakakaalam kung kailan ako nagdadalawang isip kahit gusto kong magmukhang may kumpiyansa. Kaya ngayon, Ama,
Ibinibigay ko sa iyo ang bawat kahinaan ko at hinihiling kong palitan mo ito ng kapayapaang galing sa presensya mo. Hindi ko kailangang maging malakas sa lahat ng oras dahil sapat na ang katotohanang ikaw ang lakas ko. Panginoon, inaanyayahan ko rin ang Espiritu mo na punuin ang isip ko ng tamang pagninilay. Turuan mo akong makita ang buhay ko sa paraan ng pagtingin mo. Minsan kasi, Panginoon, mas nangingibabaw ang kabiguan kaysa sa tagumpay, mas nangingibabaw ang takot kaysa sa tapang, mas nangingibabaw ang pag-aalinlangan kaysa sa pananampalataya. Ngunit ngayong narito ako, nagbubukas ako ng aking puso sa pagbabago na galing sa iyo. Palitan mo ang aking pananaw, palitan mo ang paraan ko ng pagtingin sa sarili ko. Palitan mo ang paraan ko ng pagharap sa mga pagsubok. Palitan mo ang paraan ko ng pag-intindi sa mga taong nasa paligid ko. I-align mo lahat ng ito sa katotohanan mo at hindi sa emosyon ko. Ama, tinataas ko sa iyo ang bawat ugnayan ko sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, at maging sa mga taong nakakasalubong ko lamang sandaling panahon. Panginoon, kung may mga relasyon na nangangailangan ng paghilom, idinadalangin kong ikaw ang maging tulay ng pagkakaayos. Kung may mga puso na kailangan pang lumambot, hipuin mo iyon. Kung may mga taong hindi ko maintindihan, turuan mo akong magmahal ng may grasya. Kung may mga taong sinusubok ang pasensya ko, turuan mo akong maging mahinahon. Panginoon, nais kong maging daluyan ng kapayapaan sa halip na tensyon. Nais kong maging daluyan ng pag-asa sa halip na panghihina ng loob. Nais kong maging daluyan ng pag-ibig na galing sa iyo. Panginoon, nais kong ialay sa iyo ang bawat hakbang na gagawin ko sa mga susunod pang araw. Gawin mo akong sensitibo sa mga direksyong ibinibigay mo. Kapag kailangan kong huminto, turuan mo akong tumigil. Kapag kailangan kong kumilos, bigyan mo ako ng tapang na sumulong. Kapag may maling landas, ituwid mo ako. Kapag may tamang daan, ihanda mo ako. Panginoon, ikaw ang Diyos ng karunungan. Ikaw ang nakakakita ng mga panganib na hindi ko nakikita. Ikaw ang nakakaalam ng mga biyayang nakalaan sa dulo ng aking pagsunod. Kaya ngayon, hinihiling ko, Ama, na ikaw ang maging gabay ko sa bawat desisyon. Panginoon, salamat dahil kahit mahaba ang panalangin ito, hindi ka napapagod makinig, hindi ka nagsasawa sa tinig ko, hindi ka lumalayo kapag paulit-ulit kong dala ang aking mga hinaing. Sa halip, mas lalo mo pang hinahaplos ang aking puso. Mas lalo mo akong binibigyan ng kapayapaang hindi kayang tumbasan ng anuman. Salamat dahil ang presensya mo ay hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman malalim, totoo at buhay. Kaya Ama, habang nagpapatuloy pa ako sa mga susunod na bahagi ng panalangin ito, hinihiling kong manatili ka at patuloy na gumalaw sa aking puso, isipan at kaluluwa. I-type ang sa Panginoon. Ako'y magkakaroon ng kagalingan kung pinaniniwalaan mong siya'y nagpapagaling ng sugat ng katawan at puso. Panginoon, habang nagpapatuloy ako sa paglapit sa iyo, mas lalo kong nararamdaman ang lalim ng iyong pagmamahal na pumupuno sa bawat puwang ng aking kaluluwa. Parang bawat salita na binibigkas ko ay binabalikan mo ng katahimikan na may dalang paggaling. Parang bawat paghinga ko ay hinihipan mo ng bagong pag-asa. Panginoon, salamat dahil sa presensya mo, may kapanatagan akong hindi ko matagpuan kahit saan pa. Sa presensya mo, natatagpuan ko ang tunay na pahinga. Sa presensya mo, napapawi ang pagod na akala ko ay mananatili ng matagal. Ama, nais kong ilapit sa iyo ang mga bagay na minsan ay hindi ko alam kung paano hahawakan. Mga sitwasyon na komplikado, mga tanong na walang sagot, at mga pangyayaring tila wala akong kontrol. Panginoon, sa tuwing sinusubukan kong hawakan ang buhay ko nang ako lang, mas lalo akong napapagod. Pero sa tuwing inihahayag ko ang lahat sa iyo, doon ko nararamdaman kung gaano kagaan ang puso. Kaya ngayon, Ama,
Inilalagay ko sa iyo ang lahat ng ito. Ang mga takot ko sa hinaharap, ang mga pagkukulang ko noon, ang mga pagkakataong nawala ako sa landas, ang mga bagay na hindi ko maunawaan. Lahat ng ito, Panginoon, inilalagay ko sa paa mo nang may pagtitiwalang ikaw ang Diyos na hindi nagkakamali. Panginoon, tulungan mo akong maging mas handa sa mga pagbabago na maaaring dumating sa buhay ko. Minsan, mahirap tanggapin ang pagbabago kasi hindi ko alam kung ano ang naghihintay pagkatapos nito. Minsan nakakaramdam ako ng kaba, ng pag-aalinlangan at ng takot na baka hindi ko kayanin. Pero ngayon, Panginoon, hinihiling kong turuan mo akong yakapin ang mga pagbabagong galing sa iyo. Turuan mo akong magkaroon ng pusong may tapang, pusong hindi nagtatago sa likod ng pangamba at pusong handang sumunod kahit hindi malinaw ang kabuuan ng daan. Panginoon, alam kong kahit anong pagbabago ang dumating, hindi nagbabago ang katapatan mo. Ama, nais kong ilapit sa iyo ang lahat ng tao na bahagi ng buhay ko, pamilya, kaibigan, katrabaho at maging ang mga taong hindi ko gaanong kilala ngunit nakakasalamuha ko araw-araw. Panginoon, gabayan mo sila, pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng kapayapaan, kalusugan at lakas. Kung may mga oras na sila ay nasasaktan, inaantala, nalulungkot o naliligaw, hiling ko na ikaw ang maging liwanag na maglalapit sa kanila pabalik sa kapayapaan. Kung may mga ugnayan na nangangailangan ng pagkakaayos, maging daluyan nawa ako ng pag-ibig at pagpapatawad. Kung may mga taong sinusubok ang aking pasensya o pag-unawa, turuan mo akong maging mahinahon at puno ng biyaya. Panginoon, nais kong maging instrumento ng kapayapaan mo, hindi ng tensyon, ng pag-asa mo, hindi ng pangamba, ng pag-ibig mo, hindi ng galit. Panginoon, idinadalangin ko rin ang aking mga pangangailangan. Alam mo kung ano ang kailangan ko bago ko pa man ito sabihin. Alam mo kung ano ang kulang sa akin, kung ano ang nagpapabigat sa akin, at kung ano ang mga bagay na hindi ko masabi kahit sa sarili ko. Kaya ngayon, Ama, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan ko emosyonal, espiritual, pisikal at maging pinansyal. Pinipili kong hindi mag-alala tungkol sa mga bagay na alam kong kaya mong tugunan. Pinipili kong magtiwala na may paraan ka, may tamang oras ka, at may inihahandang biyaya na higit pa sa inaakala ko. Panginoon, tulungan mo akong mas maging mapagpasalamat. Ayokong dumaan ang mga biyaya mo nang hindi ko nakikita. Ayokong masanay sa kabutihan mo na parabang karaniwan lang. Turuan mo akong kilalanin ang mga pagpapalang minsan ay tila maliit pero napakahalaga pala. Ang pagbangon ko ngayong araw, ang hangin na aking nilalanghap, ang mga taong nagmamahal sa akin, ang bawat pagkakataong magbago, ang bawat pagkakataong magmahal, ang bawat pagkakataong bumangon muli, lahat ng ito ay biyaya mo, Panginoon. Salamat. Salamat sa kabutihan mong hindi nagbabago. Salamat sa presensyang hindi nangiiwan. Ama, nais kong ipanalangin ang aking espiritu na minsan ay napapagod din. Minsan natutuyo ang sigla ko. Minsan nawawala ang apoy ng pananampalataya. Minsan pakiramdam ko ay wala akong maramdaman kahit alam kong andito ka. Ngunit ngayong lumalapit ako, Panginoon, hinihiling ko na buhayin mong muli ang apoy sa aking puso. Ibalik mo ang pagkauhaw ko sa presensya mo. Ibalik mo ang kagalakan sa pananalangin. Ibalik mo ang pananabik na sumunod sa iyo. Panginoon, ayokong mabuhay ng hiwalay sa espiritu mo. Ayokong maglakad ng ako lang. Nais kong maranasan, kaaraw-araw, hindi lang kapag ako ay may problema, hindi lang kapag may pangangailangan, kundi kahit sa mga ordinaryong sandali ng buhay ko. Panginoon, tinataas ko rin sa iyo ang aking mga emosyon. Kung may lungkot na dumadalaw, pakalmahin mo.
Kung may bigat na hindi ko alam kung paano bibitawan, tulungan mo akong pakawalan ito. Kung may galit na pilit kumakapit, tulungan mo akong palitan ito ng kapayapaan. Kung may kaba na hindi ko maipaliwanag, hawakan mo at iparamdam ang katiyakang ikaw ang kasama ko. Panginoon, ayokong ang emosyon ko ang magdikta ng buhay ko. Nais kong ang kapayapaan mo ang maging batayan ng aking mga desisyon at reaksyon. Nais kong ang presensya mo ang maging unang pumuno sa akin bago pa man sumulpot ang anumang emosyon. Ama, hinihiling ko rin na bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati sa sarili ko. Minsan mas mahirap patawarin ang sarili kaysa patawarin ang ibang tao. Ngunit alam kong hindi mo nais na mabuhay ako na ikinakadena ng mga pagkakamali ko noon. Panginoon, palayain mo ako mula sa bigat na dala ng aking mga kahinaan. Ipaalala mo na ang biyaya mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay mas malawak kaysa sa aking mga pagkukulang at ang mga planong inihanda mo ay hindi nakabatay sa aking nakaraan kundi sa kabutihan mong walang hanggan. Panginoon, habang nagpapatuloy pa ako sa panalangin ito, ramdam kong may ginagawa kang pagbabago sa loob ko. Hindi man dramatic o agad-agad, pero ramdam ko ang unti-unting paghilom ng aking isip, puso at kaluluwa. Panginoon, salamat sa kapayapaang nararamdaman ko ngayon. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Salamat sa pangakong hindi ako nag-iisa, hindi ako pinapabayaan, at hindi ako kailanman mawawalan ng pag-asa habang ikaw ang kasama ko. Kaya Ama, patuloy akong magbubukas ng puso habang nagpapatuloy pa ako sa susunod na bahagi ng panalangin ito. I-comment, ang Panginoon ang aking tagapagligtas kung naniniwala kang siya ang humahawak sa iyo sa gitna ng unos. Panginoon, habang patuloy akong nakalubog sa presensya mo, lalo kong nararamdaman ang bigat na unti-unti mong inaalis mula sa aking puso. Parang may mga tanikala na dahan-dahang nalalaglag, mga tanikala ng pag-aalala, ng pagod, ng takot at ng pagdududa. At sa bawat pagbitaw ng mga ito, mas lumalawak ang espasyong napupuno ng kapayapaan mo. Panginoon, salamat dahil hindi ko kailangang maging perpekto para maranasan ang kapayapaan mo. Hindi ko kailangang magkunwaring malakas. Hindi ko kailangang ayusin ang sarili ko bago lumapit sa iyo. Ang kailangan ko lang ay maging totoo. At iyon pala ang pinakagusto mo, ang isang pusong handang umamin na kailangan ka nito. Ama, ngayon nais kong ilapit sa iyo ang mga bagay na hindi ko pa kayang ipahayag kahit kanino. Ang mga pangarap na sobrang personal na minsan ay natatakot akong sabihin sa iba dahil baka tawanan o pagdudahan. Ang mga panalangin na inuukit ko na lang sa puso ko dahil hindi ko alam kung paano sisimulang sabihin ang mga ito. Ngunit ikaw, Panginoon, nauunawaan mo kahit hindi ko pa man mabigkas. Nakikita mo ang malalim na hiling ng aking puso, ang pangungusap na hindi ko masabi, at ang pagnanasang maging mas malapit sa iyo habang tinatahak ko ang mga pangarap na iyon. Kaya ngayon, Ama, inilalapit ko ang lahat ng ito ng may kababang loob. Kung ang mga pangarap na ito ay galing sa iyo, palakasin mo ang aking pangunawa. Kung hindi, tulungan mo akong bitawan ito ng may kapayapaan. Panginoon, tinataas ko rin sa iyo ang aking kakayahan na minsan ay ipinipilit kong sukatin ayon sa pamantayan ng mundo. Minsan naiinggit ako sa tagumpay ng iba. Minsan para bang hindi ako sapat. Minsan pakiramdam ko'y napag-iiwanan ako. Pero ngayong nasa presensya mo ako, napapaalalahanan akong hindi kailanman naging batayan ng halaga ko ang aking nagagawa. Hindi kailanman naging sukatan ng pagmamahal mo ang aking mga naabot. Panginoon, salamat dahil pinapaalala mo sa akin na sapat ako dahil ikaw ang gumawa sa akin. Sapat ako dahil minahal mo ako bago pa man ako may magawa. Sapat ako dahil anak mo ako. Kaya ngayon, Ama,
Hinihiling kong burahin mo ang lahat ng maling paniniwala tungkol sa aking sarili at palitan mo ito ng katotohanang ikaw ang nagtakda ng layunin ko. Ama, kung may mga bahagi ng buhay ko na nakatago pa sa dilim, mga sugat na pilit kong tinatakpan, mga alaala na hindi ko gustong balikan o mga bagay na hindi ko maamin sa sarili ko, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na hayaan kang ilawan ng mga ito. Hindi ka napaparalisa ng anumang bahid ng aking nakaraan. Hindi ka nabibigla sa anumang bahaging mahirap tanggapin. Sa halip, hinahawakan mo ang aking mga sugat ng may kabutihan, iniingatan mo ang aking kahinaan ng may pag-ibig at binibigyan mo ako ng bagong simula na hindi kayang ibigay ng mundo. Salamat, Ama, dahil ang pag-asa mo ay hindi kailanman mauubos. Panginoon, nais ko ring ipanalangin ang mga araw na darating. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay, kung anong mga pagsubok ang posibleng dumating, o kung anong mga tagumpay ang naghihintay. Ngunit ang alam ko, hindi ko haharapin ang bukas ng mag-isa. Panginoon, unahan mo ako. Kung may mga panganib, ilayo mo ako. Kung may mga oportunidad, buksan mo ang pinto. Kung may mga desisyon, bigyan mo ako ng karunungan. Kung may mga hamon, bigyan mo ako ng lakas. Panginoon, ipagkaloob mo ang kapayapaang magtataglay sa puso ko sa bawat araw na darating, na kahit hindi ko alam ang mga detalye, sapat na ang katotohanan kasama kita. Ama, inilalapit ko rin sa iyo ang aking pakikitungo sa mga tao. Minsan, may mga taong mahirap mahalin. Minsan, may mga taong mabilis kong ma-misinterpret. May mga taong nagdudulot sa akin ng stress, ng pagod, at kung minsan, ng sakit. Ngunit Panginoon, turuan mo akong maging mabait kahit mahirap. Turuan mo akong maging mapagpasensya kahit hindi ko maintindihan ang kanilang ugali. Turuan mo akong makita sila sa paraan ng pagtingin mo. May kahinaan pero mahal, may kakulangan pero may halaga, may proseso pero hindi mo kinakalimutan. Panginoon, nais kong maging daluyan ng iyong kapayapaan at pagmamahal, hindi ng galit o tensyon. Palambutin mo ang aking puso at palawakin mo ang aking pag-unawa. Panginoon, nais kong hilingin ang bihirang bagay, ang kapayapaang hindi nakadepende sa kalagayan ko. Ang kapayapaang hindi nangangailangan ng lahat ay maayos para maging tahimik ang puso ko. Ang kapayapaang hindi nakukuha sa pera, sa kalusugan, sa tagumpay, o sa katayuan sa buhay. Nais ko ang kapayapaang galing sa presensya mo, ang kapayapaang kahit may unos, hindi natitinag, kahit may luha, may pag-asa, kahit may pagod, may panibagong sigla, kahit may kabiguan, may kumpiyansa sa plano mo. Panginoon, bigyan mo ako ng ganitong kapayapaan. Hayaan mong ang kapayapaan mo ang maging pundasyon ng bawat hakbang ko. Ama, sa mga oras na nararamdaman kong hindi ko alam ang direksyon ng buhay ko, tulungan mo akong maalala na hindi ako kailangang magmadali. Hindi ko kailangang pagtakpan ang aking pagkalito. Hindi ko kailangang umasta na parang alam ko ang lahat. Sapat na ang pagiging totoo sa harapan mo. Sapat na ang paghingi ng gabay mo. Sapat na ang tiwalang ikaw ang nagtatakda ng landas ko. Panginoon, gabayan mo ako. Ituwid mo ang aking mga hakbang. Pahintulutan mong lumakad ako sa liwanag ng presensya mo. Panginoon, maraming salamat dahil habang tumatagal ang panalangin ito, mas lalo kong nararamdaman ang kagaanan sa aking espiritu. Parang may hangin na puno ng pag-asa ang dumadaloy sa puso ko. Parang ang bigat na matagal kong pasan ay nababawasan sa bawat sandaling lumalapit ako sa iyo. Salamat, Ama, dahil hindi ka napapagod mahalin ako. Hindi ka nagsasawa, gabayan ako. Hindi ka nagrereklamo sa bigat ng mga pag-aalalang paulit-ulit kong ibinibigay sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil mahal mo ako nang higit pa sa kaya kong masukat.
Kaya Ama, habang lumalapit ako sa pagtatapos ng mahabang panalangin ito, patuloy kong hinahandog ang puso ko sa iyo, handang tumanggap ng mga susunod pang salita at kapayapaan sa darating na bahagi. Panginoon, habang pumapasok ako sa huling bahagi ng mahabang panalangin ito, mas lalo kong nararamdaman ang lalim ng pag-ibig mo na bumabalot sa akin. Sa mga sandaling ito, parang inilalapat mo ang mapagpakalinga mong kamay sa aking puso, tinatanggal ang natitirang bigat at ibinabalik ang siglang matagal nang naghihintay na muling mabuhay. Panginoon, salamat dahil sa bawat salita na idinulog ko sa iyo, may katapat kang tugon, hindi man sa paraan o oras na gusto ko, pero sa paraang tiyak na mas mabuti, mas tama at mas makabuluhan. Ama, habang inaalala ko ang mga bahaging pinagdaanan ko nitong panalangin ito, napapansin kong bawat salita ay itinuwid mo, bawat luha ay pinunasan mo, at bawat hininga ay pinuno mo ng kapayapaan. Naging sandigan kita sa bawat pagbitaw ko, at naging lakas kita sa bawat piraso ng aking kahinaan. Kaya ngayon, Panginoon, bago ko tapusin ang panalangin ito, nais kong ibigay ang huling bahagi ng aking puso, ang kabuuang pagtitiwala na hindi nababawasan, hindi nagdadalawang isip, at hindi natitinag sa anumang mangyayari pa sa buhay ko. Ama, ibinibigay ko sa iyo ang hinaharap ko. Hindi ko alam kung ano ang nasa harapan, ngunit alam kong hawak mo ito. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga desisyon, ang aking mga plano, at ang mga bagay na minsan ay hindi ko kayang sagutin. Ipinagkakatiwala kong ikaw ang maging ilaw ko, maging gabay ko, at maging lakas ko sa lahat ng panahon. Panginoon, turuan mo akong tanggapin na hindi ko kailangang malinawan ang lahat upang makapahinga. Ang kailangan ko lang ay malaman na kasama kita, at sapat na iyon upang maging payapa ako. Panginoon, kung sa mga darating na araw ay may mga pagsubok pang kakaharapin, hayaan mong maalala ko ang presensya mo na naramdaman ko sa panalangin ito. Naway hindi mawala ang kapayapaan ko sa mga oras na sinusubok ang aking pananampalataya. Naway manatili ang katahimikang ito kahit harapin ko ang mga hamon na hindi ko inaasahan. Naway maging paalala ang panalangin ito na hindi ako kailanman nag-iisa. Ikaw ang lakas ko, ikaw ang kublihan ko, ikaw ang Diyos na hindi natutulog at hindi napapagod sa pag-iingat sa akin. Panginoon, tinataas ko rin sa iyo ang aking mga mahal sa buhay. Ipagpatuloy mo silang pagpalain, gabayan at ingatan. Naway maranasan nila ang kapayapang paulit-ulit mong ipinadama sa akin sa mga sandaling ito. Naway maunawaan nila na may Diyos na nakikinig, nakakaalam at nagmamahal. Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso at patatagin mo sila saan man sila naroroon ngayon. Kung sila ay naguguluhan, bigyan mo sila ng kaliwanagan. Kung sila ay natatakot, bigyan mo sila ng tapang. Kung sila ay nanghihina, bigyan mo sila ng lakas. Kung sila ay nalulungkot, yakapin mo sila sa iyong presensya. Ama, nais kong ipagpasalamat ang lahat ng bagay na ginawa mo at gagawin pa sa aking buhay. Salamat sa biyayang hindi ko hiniling ngunit ibinigay mo. Salamat sa mga panalangin na sinagot mo kahit hindi ko namalayan. Salamat sa mga pagsubok na ginamit mo upang ako ay lumalim at tumatag. Salamat sa mga pagkakamaling hindi mo hinayaang magpabagsak sa akin. Salamat sa mga araw na pinahintulutan mo akong makita ang kabutihan mo kahit sa maliliit na bagay. Panginoon, tunay na napakabuti mo at walang salita ang sasapat upang ilarawan kung gaano kakatapat at kabalikat sa bawat hakbang ko. Ngayon, Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, hinahangad ko ang isang bagay na nais kong manatili sa puso ko araw-araw, ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo.
Panginoon, balutin mo ako ng kapayapaang hindi matitinag, hindi mawawala, hindi maaagaw ng anumang takot o pangamba. Kapayapaang magpapatatag sa akin habang lumalakad ako sa kalooban mo. Kapayapaang magpapahinga sa isip ko kapag ako ay nalulungkot o napapagod. Kapayapaang magsasabi sa puso ko na sapat na ang presensya mo upang maging panatag ako. Ama, sa bawat araw na darating, naway maalala ko ang kabutihan mo. Kapag ako ay nagising, maalala ko ang katapatan mo. Kapag may hamon akong haharapin, maalala ko ang lakas mo. Kapag ako ay magdududa, maalala ko ang mga pangako mo. Kapag ako ay malulungkot, maalala ko ang yakap mo. Panginoon, hayaan mong mamuhay ako nang may pananampalatayang hindi natitinag, pag-asang hindi nauubos, at pag-ibig na hindi kumukupas. At ngayon, Panginoon, buong puso ko nang binibigkas ang pagtatapos ng panalangin ito, hindi bilang pagtatapos ng pakikipag-usap ko sa iyo, kundi simula ng mas malalim na paglalakbay kasama ka. Ama, salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kapayapaan. At salamat sa katiyakang kahit matapos ang panalangin ito, hindi nagtatapos ang pagkilos mo sa buhay ko. Sa pangalan ng aking Panginoong Hesus, aking tagapagligtas, aking kapayapaan, aking pag-asa, aking Diyos na buhay. Amen. Kung ang mahabang panalangin ibinahagi natin ngayon ay nakapaghatid sa iyo ng kapayapaan, kaaliwan o kahit munting sinag ng pag-asa, maaaring iyon ding liwanag ang kinakailangan ng iba. Sa mga sandaling tahimik, silang lumalaban sa sarili nilang mga pagsubok. Maaari mong isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring pagod na, naliligaw o naghahanap ng direksyong magbabalik ng lakas ng loob nila. Minsan, ang isang simpleng pag-abot, isang pagpapasa lamang ng salita ng panalangin ay nagiging daan upang iparamdam ng Diyos sa kanila na hindi sila kailanman pinababayaan. Inaanyayahan din kitang isulat sa comments ang anumang nais mong ipanalangin natin. Maaari mo ring banggitin kung saan ka nanonood upang makita natin kung gaano kalawak at kaganda ang komunidad ng mga mananampalatayang sabay-sabay humahanap ng presensya, kapayapaan at pag-asa mula sa Panginoon. Sa sama-samang pananalangin, mas lalo nating nararanasan ang lakas at init ng kanyang pag-ibig. At tandaan mo, ang bawat biyayang galing sa Diyos, maliit man sa tingin mo o napakalaki, ay may dalang layunin, may saysay at may hatid na pagpapala. Kung nais mong ipahayag ang pasasalamat mo, maaari mong sabihin mula sa puso, "Pinupuri kita, Panginoon." Hinihikayat din kitang i-like ang video, mag-subscribe at i-activate ang notifications upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang panalangin at mensaheng magpapatatag sa iyong pananampalataya. Pagpalain ka ng Panginoon. Naway maranasan mo araw-araw ang kanyang katapatan, habag at patnubay sa bawat hakbang ng iyong buhay. Hindi ka kailanman nag-iisa.